Good morning guys. So another form na naman ng ating activity ang ating gagawin ngayon. So still it is about secant and tangent, theorems of secant and tangent. Okay. So paano natin mahanap ang side dito kung gaano siya kahaba? If missing siya, then the secant is given. So mula M hanggang S is 3 units, S hanggang T is 5 units, at ang M hanggang C ay missing. So, paano natin mahanap? Okay? So, simulan na po natin. So, para mahanap po yan, anong gagawin natin? So, we're going to write down MC or segment C is equal to, so ito po ay ating i-square, equal to buong haba M hanggang T. So that is segment MT or line MT. Then times yung labas na portion ng secant. So SM or MS. Okay po. So then substitute natin MC, that is X. So X square, kasi square po dito. Then ang MT, that is M hanggang T. Ibig sabihin, yung sukat ni M plus S, MS plus ST, that is 3 plus 5 becomes 8. So add natin M hanggang T, that is 3 hanggang dito plus 5 hanggang dito becomes 8. At times MS, yung sukat dito hanggang dito, that is 3 units. So 3. Then kasunod po niyan, mamultiply po natin, becomes 8 times 3 is 24. So paano natin mahanap ang saktong sagot kung x square is equal to 24? So ito i-square root natin at ito square root natin. Ano pong purpose? Bakit square root? Kasi sa x ay naka-square. So para matanggal ang square root po ang kanyang gagawin para matanggal. So tanggal ito. So natitira ay x. Now ano po ang sagot kapag 24 is square root natin? So gamit po tayo ng calculator para mahanap natin ang saktong sagot. Okay. So 24 or square root of 24. So ang sagot po ng square root ng 24 ay that is 4.9. Okay po. Kung 5 kasi ay 25, so ibig sabihin malapit na. So ang sagot is 4.9. So ibig sabihin, yung sukat po niya dito is 4.9. So ulitin po natin para mahanap po pagka ganito pong sitwasyon, isang tangent at isang secant ang magbabanggaan or intersecting outside the circle. Para mahanap po ang tangent side, you're going to get the square of the side of the tangent, then i-multiply mo ang buong haba mula M hanggang T times sukat niya dito. So that is 3 plus 5, ang sukat dito becomes 8, then times ang sukat sa labas dito, that is 3. So this becomes 8 times 3, that is 24, then x square. So para matanggal ang square, ang panlaban po niyan ay square root. So tanggal ang square root sign. So square root ka din dito sa kanan kasi nag-square root ka dito. So x na lang natira, then square root ng 24, that is almost 5. So that becomes 4.9. So your answer is 4.9. Okay, thank you po.